Si Alice Guo, na kilala rin bilang Jianzhong Guo, ay naging kontrobersyal na personalidad sa politika ng Pilipinas. Ang kanyang kasaysayan, nasyonalidad at karera sa politika ay naging paksa ng matinding pagsusuri at debate. Background at karera sa politika si Alice Guo ay halos hindi kilala bago siya tumakbo bilang mayor ng Bamban, Tarlac noong 2022. Ang kanyang biglaang pag-angat sa kapangyarihan ay ikinagulat ng marami at maraming residente ang nagsasabing hindi nila siya kilala bago ang eleksyon. Nanalo siya sa pagkamayor na may maliit na kalamangan, nakakuha ng 16,103 boto. Ayon sa mga ulat, tumanggap ang kanyang kampanya ng suporta mula sa mga impluwensyal na politiko at sa nakaraang administrasyon. Mga kontrobersya mga katanungan sa nasyonalidad at identidad. Ang kanyang sertipiko ng kapanganakan ay nairehistro lamang nang siya ay 17 taong gulang at may mga hindi pagkakatugma tungkol sa nasyonalidad ng kanyang ama na nagpapakita ng parehong Filipino at Chinese na record. Ito ay nagdulot ng mga hinala tungkol sa kanyang tunay na nasyonalidad at kung siya ba ay isang plant mula sa China. Wala siyang record ng kapanganakan sa ospital at sinasabing nag-aral siya sa bahay, ngunit hindi siya makapagbigay ng detalye tungkol sa kanyang edukasyon na nagdulot ng higit pang pagdududa sa kanyang background. Ugnayan sa Pogos, si Guo ay naiuugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators, Pogos, partikular sa Zunyuan Technology na sangkot sa mga ilegal na aktibidad tulad ng human trafficking. Tinanggihan niya ang kasalukuyang pakikilahok, ngunit inamin na siya ay isang malaking shareholder sa isang kaugnay na kumpanya bago pumasok sa politika. Mga pinansyal na pagkakaiba. Ang kanyang mga pahayag ng ari-arian at utang, SALNs, ay nagpakita ng malalaking ari-arian at pananagutan na may mga hindi pagkakatugma sa kanyang mga deklarasyon sa paglipas ng panahon na nagdulot ng mga katanungan tungkol sa pinagmulan ng kanyang kayamanan at posibleng mga pinansyal na anomalya. Mga aksyon legal sinuspinde ng Ombudsman si Guo at 2 pang opisyal ng 6 na buwan upang maiwasan silang makialam sa mga investigasyon sa mga akusasyon ng matinding maling pag-uugali, seryosong katiwalian at iba pang mga paratang. Ang suspensyong ito ay naglalayong tiyakin ang patas na investigasyon sa mga akusasyon laban sa kanya. Reaksyon ng publiko at politika si Senador Risa Hontiveros at iba pang mga mambabatas ay naging lantad sa kanilang mga alalahanin tungkol sa background ni Guo at posibleng ugnayan sa mga ilegal na aktibidad. Marami rin sa publiko ang nagtanong kung paano siya nakatakbo sa opisina sa kabila ng mga kaduda-dudang record na humihiling ng mas mahigpit na proseso ng pagsusuri ng Commission on Elections, COMELEC.